ang pagwawakas sa kasal at ang pagsisimula ngang bagong buhay. Sa gitna ng malamig na hangin ng Disyembre sa Tagaytay, ang init sa loob ng isang kilalang reception hall ay halos nakakapaso. Ang nakikislapang mga ilaw mula sa mga chandelier na kristal at ang dami ng mga bisita ay nagpapainit sa buong lugar. Daan-daang bisita mula sa aming magkamag-anak, sa parehong panik, magkakasosyo sa negosyo, at magkakaibigan ay naroroon lahat. Ako si Angela, isang senior manager sa isang malaking electronics corporation. Suot ko ang isang napakagandang wedding gown na pinalamutian ng makumikinang na bato. Sa tabi ko ay si Paulo, ang lalaking inakala kong magiging mapayapang kanlungan ng aking buhay. Sa edad na mahigit 30, nasa akin na ang lahat. Isang matatak na karera, kalayaan sa pananalapi, at isang high-end na condominium unit sa pusong Bonifacio Global City. Hindi ko kailangan ng isang napakayamang lalaki. Ang kailangan ko lang ay isang taong nakaunawa. Isang mabait at simpleng asawa na masasandalan ko sa tuwing pagod ako sa mga pressure sa trabaho. Dumating si Paolo sa tamang panahon. Palagi siyang nagpapakita bilang isang taong marunong makisama, mahinahon magsalita, at inaalagaan ako sa bawat maliit na detalye. Ang pekeng pag-aalaga na iyon ang bumulak sa akin. Dahilan para balewalain ko ang masenyales ang kanyang kaduwagan, kahinaan, at pagiging sunod-sunuran sa kanyang ina. Pinaniwala ko ang aking sarili na natural lang para sa isang mabait na lalaki na medyo maimpluwensyahan ng kanyang ina, basta't mahal niya ako. Ngunit nakamali ako isang malaking pagkakamali. Ang isang lalaking laging nagtatago sa likod ng kanyang ina ay hindi mabait. Siya ay walang silbi at tuso. Ang seremonyang asal ay nasa kasukdulan na. Hawak ngamchi ang mikropono. At ang kanyang malalim at mainit na boses ay umaling-aungaw sa buong hall. Handa nang anyayahan ang bride at groom para sa wine-pouring ceremony. Ang spotlight ay direktang nakatutok sa amin. Umugong ang malakas na palakpakan. Ngumiti ako. Isang maningning na ngiti ngang isang babaeng pakiramdam ay kumpleto na ang buhay. Nakaupo ang aking mga magulang sa VIP table. At ang kanilang mga mata ay may halong pagmamalaki habang nakatingin sa kanilang anak. Lahat ay tila perpekto. Sa sandaling handa ng ipahaya MC ang mga pagbati, isang matinis na tunok mula sa mikropono ang biglang pumunit sa katahimikan. Ang ingay ay napakalakas na napapikit at napatakip ng tainga ang daan-daang bisita. Biglang huminto ang musika. At isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa malaking hall. Mula sa mesangang pamilyang lalaki, si Aling Matilda, ang ina ni Paolo, ay dahan-dahang umakyat sa entablado. Nakasuot siya ng mamahaling pulang bestida. May kuwintas ng perlas na sinlaki ng lansones. At makapal ang makeup sa mukha na hindi may tago ang kanyang pagiging mata pobre at masama. Bigla niyang inagaw ang mikropono mula sa naguguluhang MC. At ang kanyang nga mata, nakasing talas ng blade, ay tumitik sa akin. Bahagya akong napakunotno at sumulyap kay Paolo. Bigla siyang yumuko. Pinakrus ang kanyang makamay. Mahigpit na hinawakan ang laylayan ng kanyang Amerikana. At pinagpapawisan ang nu. Isang masamang premonisyon ang biglang pumasok sa isip ko. Bakit siya nanginginig? Paumanhin sa lahat ng naririto. Umaling-aungaw ang boses ni Aling Matilda sa mga speaker. Matigas at walang kahihiyan. Bago opisyal na maging mag-asawa ang dalawang ito. Kami sa paning ng lalaki ay may ilang tradisyon ng pamilya na kailangang linawin. Ang isang manugang na papasok sa pamilyang Reyes ay dapat malaman kung ano ang ngaalituntunin at kung ano ang kanyang ngatungkulin. Pagkasabi nito, kinuha niya mula sa kanyang pekeng designer bag ang isang piraso eng ampat na papel na puno eng makinilyadong masalita. Lumakat siya patungo sa akin. At ang tunong ng kanyang matakong sasahik na kahoy ay parang tunong ng martilyo ng isang berdugo. Sa ibaba. Daan-daang mga mata ang nakatutok sa entablado. Ang aking mga magulang ay nagsimula ng hindi mapakali. Na may halong pakalito at galit sa kanilang mga mukha. At ako. Nanatili akong nakatayo. Ang ngiti sa aking galabi ay naglaho. At napalitan lamig sa aking gamata. Angela? Idiniin ni Aling Matilda ang papel sa aking mukha? Ang kanyang boses ay puno ang utos ang isang nakatataas na nangingibabaw sa isang nasasakupan. Ito ang kasunduan na inihanda ko. Kailangan mo lang itong pirmahan dito. Sa harap ng ating magkamag-anak, bilang patunay ng iyong paggalang at buong pusong katapatan sa pamilyang ito.
Pagkatapos mong pumirma, magpapatuloy ang kasal. Naging napakalamig ng paligid. Para bang nagyelo ang aking hininga. Inabot ko ang papel mula sa kamay ni Aling Matilda. Nanlalamig ang dulo ng aking mga daliri. Ngunit ang aking isipan ay mas matalas kailanman. Mabilis na binasa ng aking mga mata ang nasalita sa papel. 3 kondisyon, 3 bitak na balak isabit ng aking magiging biyenan sa aking lik sa harap ng lahat. Gamit ang pressure ng 500 na bisita para pilitin akong sumuko. Una, ilipat ang pagmamay. Aring kasalukuyang high-end condominium unit ni Angela sa pangalan ni Paolo bilang co-owner upang ipakita ang pagkakapantay-pantay at pagkakaisangang mag-asawa. Pangalawa, buwan-buwan. Obligado ang manugang na magbigay ng 100,000 piso mula sa kanyang personal na kita para suportahan ang pag-aral ng kapatid na babae ni Paolo, si Patricia, sa Australia sa loob ng 4 na taon. Pangatlo, upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya at maiwasan ang mapag-away ng mag-asawa dahil sa pera, ang ATM card at lahat ng pinakukunan ng kitangang manugang ay dapat ibigay sa biyenan para sa pamamahala. Ang biyenan ang magbibigay ng buwan ng allowance para sa mag-asawa. Dahan-dahan kong ibinaba ang papel. Ang aking tingin ay lumipat mula sa papel patungo sa mayabang na mukha ni Aling Matilda. Nakahalukip-kip siya. Nakataas ang baba. Naghihintay ng takot at pag-alinlangan mula sa isang nobya na takot mapahiya at mapipilitang sumunod. Maingat niyang pinlano ang lahat. Sa araw ng kasal, sa harap ng maraming bisita at kamag-anak, karaniwang pipiliin ng isang babae na tiisin ang lahat para matapos na ang seremonya at pag-usapan na lang ang problema sa bahay. Ngunit nakamali siya ngang taong kinalaban. Hindi ako ang tipo ngang babae na isinilang para yumuko. Mabilis akong lumingon kay Paolo. Ang tingin ko ngayon ay hindi na tingin ng isang asawa sa kanyang magiging asawa, kundi tingin ng isang babae sa isang tumpok ng basura. Paolo! Tinawag ko ang kanyang pangalan. Ang aking boses ay malalim at malamig na parang yelo. Alam mo ito noon pa. Hindi ba? Nagulat si Paolo. Nahihiya siyang tumingin sa kanyang ina. At pagkatapos ay sa akin. Sa ilalim ng bigat ng aking matalas na tingin, napautal siya. Ang kanyang mukha ay naging kulubot, na nagpapakita ng kanyang kahinaan. Angela, pirmahan mo na lang. Para mapasaya si Mama. Matanda na siya. Nag-aalala lang siya para sa ating kinabukasan. Pagkatapos ang kasal, pag-usapan natin ito ng pribado. Maraming bisita, kamag-anak, at mga tiyo-tiya ang nanonood. Huwag kang gumawa ng eksena. Mapapahiya ang pamilya ko. At mapapahiya ka rin. Tinitigan ko ang taong nasa harap ko. Ang kanyang masalita ay parang isang timbang kumukulong tubig na ibinuhos sa aking puso. Pinakulo ang lahat ng natitirang pag-ibig. Ngunit kasabay nito, nilinis din nito ang hamok na bumulak sa akin sa loop ng mahabang panahon. Pirmahan para mapasaya si Mama. Pag-usapan pagkatapos. Mapapahiya. Kaya pala, sa mata ng pamilyang ito, ang aking karangalan, ang aking pawis at luha, ay isang kasangkapan. Lamang para pasayahin ang isang matandang sakim. Alam niya. Alam niya ang lahat. Nakipagsabuatan siya sa kanyang ina para ipitin ako, gamit ang mga tao para pilitin akong isuko ang aking mga ari-arian. Ang lalaking akala ko'y pagkakatiwalaan ko habang buhay, ay isa palang duwak na magnanakaw, na walang lakas ng loob na magnakaw, nang mag-isa, at kailangang magtago sa likod ng kanyang ina, nang makita ni Aling Matilda na hindi ako kumikibo. Inakala niyang sumuko na ako at idinagdag. Ayan, tama ang sinabi ni Paolo. Kapag nag-asawa ang isang babae, dapat siyang sumunod sa pamilya ng kanyang asawa. Ang sa iyo ay sa amin na rin. Pirmahan mo na agad para makakain na ang mataw. Baka mawala pa ang swerte ng kasal na ito. Napangisi ako. Isang mapanuyang ngiti, mapait at malupit. Tumango ako, humakbang pasulong, at hinarap si Aling Matilda at ang kanyang duwak na anak. Masayang iniabot ni Aling Matilda ang isang balpen sa akin. Ang gilid ng kanyang bibig ay nanginginig sa kasakiman. Inabot ko ang aking kamay. Ngunit hindi ko kinuha ang balpen. Sa halip, inagaw ko ang mikropono mula sa kanyang kamay. Ang lakas ng pag-agaw ko ay halos ikinabuwal niya. Muling umingit ang mikropono.
na kinuha ang atensyon ng 500 katao na nagbubulungan sa ibaba. Tumayo ako ng tuwid. Itinaas ang mikropono sa aking bibig. At binikas ang bawat salita. Malinaw at malakas na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Sa lahat ng magkamag-anak at kagalang-galang na bisita, nais kong ipaalam na ang kasal na ito ay opisyal ng kinakansela. Sumabog ang buong hall. Umugong ang ngabulalas ng pagkabigla. Ang kalansing ng ngaupuan, at ang tunog ng gobyertos ay biglang tumigil. Nakawatak-watak ang kapaligiran. Sumigaw si Aling Matilda na parang baboy na kinakatay. Bali ka ba? Anong pinagsasabi mo sa harap ng maraming tao? Babaeng walang hiya. Hindi ka ba natatakot na maging matandang dalaga? Lumingon ako at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang aking boses ay kasing talas ng gabasak na salamin. Mas gugustuhin kong maging matandang dalaga kaysa magpakasal sa isang magnanakaw. Dinala mo ang basurang ito dito at pinilit akong pirmahan. Paumanhin. Pero ang perang pinahirapan ko ay hindi. Para palamunin ang mangga para si Tico. Isang kondo na nakakahalagang 20 milyong piso. 100,000 piso bawat buwan para sa pag-aral ng anak mo. At gusto mo pang pamahalaan ang ATM card ko? Sino ka sa akala mo? Isang reyna o isang bandido? Itinaas ko ang aking kamay at pinunit ang kasunduan sa maliliit na piraso. At isinaboy ito sa mukha ni Aling Matilda. Ang magaputing piraso ang papel ay nahulok na parang mga dahon, nakalat sa pulang entablado, na sumisimbolo sa kabalbalan ng kanyang pamilya. Nakpanik si Paolo, namutla ang kanyang mukha. Sumugot siya para hawakan ang aking kamay. Nanginginig ang boses. Angela, ano ang ginagawa mo? Kumalma ka. Huwag kang gumawa ng gulo. Pag-usapan natin ito sa bahay. Sasabihin ko kay mama na bawin ang mga kondisyon. Kung kakanselahin mo ang kasal, saan namin ilalagay ang aming muha? Muha? Napatawa ako ng malakas. Isang malamig na tawa na pumutol sa ingay. May muha ba kayong ilalagay? Akala mo ba hindi ko alam na nakplano kayo ang nanay mo na lokohin ako? Isang lalaking nakatago sa sayang nanay niya na walang karapatang ipagtanggol ang kanyang magiging asawa? Anong karapatan mong tawagin akong asawa? Iniisip mo ang iyong muha. Pero hindi mo iniisip ang aking pawis at pagod. Pagkasabi nito, hinubad ko ang singsing na may diamante sa aking daliri. Ang singsing na kalahating ang presyo ay ako ang nagbayad dahil nagreklamo si Paolo na kulang siya sa pera. Inihagis ko ang singsing sa dibdib ni Paolo. Tumalbok ito at gumulong sa sahig na kahoy na gumawang ang isang tuyo at kumakalansing na tunog. Hindi pa ako tapos. Lumingon ako sa 7 palapak na champagne tower na gawa sa daan-daang nakniningning na kristal na baso. Sa isang malakas na tulak, itinumba ko ang lahat. Crash! Ang nakabibinging tunog na nababasak na salamin ay umalingaw. Gumuho ang tore, at ang pulang champagne ay umagos sa sahig na parang dugo. Ang galit ko ay umabot na sa suktulan. At ginamit ko ang aksyon na ito upang durugin ang ilusyon nege para sa tikong pamilyang iyon. Basura! Siga ko, ibinagsak ang mikropono sa sahig. At tumalikod. Nagalit si Aling Matilda. Namula ang kanyang muha. Sumugot siya para sabunutan ako. Walang hiya kang babae. Pinapahiya mo ang pamilya ko. Papatayin kita. Ngunit bago pa niya mahawakan ang isang hiblang aking buhok, isang matangkat na anino ang humarang sa kanya. Ito ang aking ama, si Mang Roberto. Umakyat siya sa entablado na parang isang general na papasok sa labanan, kasunod ang aking ina at 2 malalakas na tiyuhin. Namula ang muhang aking ama sa galit, at ang kanyang panga ay nanigas. Itinaas niya ang kanyang malakas na braso at itinulak ang kamay ni Aling Matilda. Ang tulak ay napakalakas na napaurong ang matandang babae at nabuwal kay Paolo. Subukan mong hawakan ang anak ko. Umugong ang boses ng aking ama na parang kulok, puno ng autoridad ng isang lalaking buong buhay na ipinagtanggol ang kanyang pamilya. Pinalaki namin ang aming anak. Pinag-aral. Siya ang aming yaman. Hindi para dalhin dito at yurakan at paknakawan ng mga basurang tulad ninyo. Itinuro ng aking ama si Paolo, na ngayon ay mukhang isang bulate na inapakan. At ikaw, akala ko'y mabait at disenteng tao ka kaya ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking anak. Isa ka palang duwak na mandaraya. Hinayaan mong apihin ng nanay mo ang asawa mo, planong nakawin ang bahay at pera niya. Ang pamilya ninyo ay walang karapatang maging parte ng pamilya namin. Sumigaw pa rin si Aling Matilda. Mag-ingat ka sa iyong pananalita. Ang bastos na anak mo ang walang galang sa kanyang biyenan.
Kahit aso hindi papatol sa ganyang klaseng babae. Ang aking ina, si Aling Charmen, na laging mahinahon at magalang, ay hindi na nakapagpigil. Umakyat siya at sinabi ng diretso, mas mabuti pang sa aso siya mapunta kaysa sa pamilya ninyo. Tignan ninyo ang inyong sarili. Balak ninyong magnakaw sa harap ng maraming tao. Ngayong nabigo kayo, nakwawala kayo, pamilyang nobya, tayo na. Umalis na tayo. Walang kasal na magaganap sa malinta na ito. Sa utos ng aking ina. Sabay-sabay na tumayo ang aming panik. Ang mga ingay ngang upuan at bulungan ay naging direktang pakmumura mula sa aming mga kamag-anak. Maging ang mga bisita at kaibigan ni Paolo ay nahiya. Ang maningning na kasal ay naging isang magulong palengke. At ang pamilya ng lalaki ay nasa gitna ng kahihiyan. Inakbayan ako ngang aking ama. Pinoprotektahan ako ngang kanyang matatah na likod. Umuwi na tayo. Anak. Huwag kang umiyak. Isang biyaya na nakawala ka sa mga walang hiyang ito. Umuwi ka na sa amin. Tumanggo ako. Itinas ang aking ulo. At bumaba sa entablado. Hindi ako tumakbo. Hindi ako yumuko. Itinaas ko ang aking mabigat na damit pangkasal at lumakat ng may pagmamalaki sa pagitan ng mga hanay ng upuan. Naprotektado ng aking pamilya. Sa likuran, ang maiyak at pakwawala ni Aling Matilda. Ang masigaw ni Patricia. At ang walang magawang katahimikan ni Paolo ay unti-unting naglaho. Sa bridal car. Na dapat sana'y maghatid sa akin sa bahay ng aking magiging asawa, ay naghatid sa akin pabalik sa bahay ng aking mga magulang. Sumandal ako sa balikat nga, aking ina, at huminga ng malalim. Hinaplos ng aking ina ang aking buhok, namumula ang kanyang nga mata. Salamat sa Diyos, anak. Buti na lang hindi pa kayo kasal sa batas. Isang malaking swerte. Isang himala ng tadhana. Noong nakaraang buwan, nakasundo ang dalawang pamilya na idaos muna ang kasal at sa susunod na linggo na lang mag-apply para sa marriage license. Ayon sa batas. Ako ay isang single na babae pa rin. Hindi pa ako nakatali sa isang masalimot at mapaninang na sitwasyon. Sa pag-isip nito, isang ngitingang ginhawa ang lumitaw sa aking ngalabi. Umatras ako mula sa bingit ng kapahamakan. Pag-uwi, ang unang ginawa ko ay hubarin ang damit pangkasal. Ang magandang damit ay tila napakabigat at nakakainis na ngayon. Inilagay ko ito sa isang malaking itim na plastic bag at itinapon sa labas. Kasama ang lahat ng aming nalarawan sa kasal. Wala akong itinirang anumang bagay na may kaugnayan sa kanya. Kinuha ko ang aking telepono. Ang screen ay umilaw na may higit sa 60 missed calls at dandang mga mensahe. Sa lahat ng social media platforms. Tuloy-tuloy ang mga notification. Lahat ay mula kay Paolo, Aling Matilda, at Patricia. Mensahe mula kay Paolo. Angela, sinira mo ako. Si mama ay nasa ospital ngayon. Kung galit ka, sana hindi mo kami pinahiya sa harap ng lahat. Pakiusap, sagutin mo ang tawag ko. Mensahe mula kay Aling Matilda. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil kinansela mo ang kasal? Hinding-hindi kita patatahimikin. Bayaran mo ang gastos sa reception. Mensahe mula kay Patricia. Ang kapal nga mukha mo. Kung wala kang pera, sana sinabi mo na lang. Kuripot. Hahayaan mo na lang bang tumandang binata ang kuya ko? Napangisi ako at hindi nag-reply. Mabilis kong iniblock ang kanilang nga numero at social media accounts. Ang pinakamahusay na paraan para harapin ang basura ay itapon ito at takpan. Ngunit alam ko ang kanilang pagiging mapilit. Nawalan silang isang malaking pagkakataon. At tiyak na hindi sila susuko. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Agad akong tumawag sa isang locksmith. Sa lumang 30 minuto pinalitan ang digital lock ng aking kondo. Nagdagdag din ako ng isa pang high security mechanical lock. Pagkatapos, nagprint ako ng 3 malinaw na larawan ni na Paolo, Aling Matilda, at Patricia at dinala sa building administration at security. Seryoso kong sinabi sa head guard. Pakitignan po ang 3 mukhang ito. Mula ngayon, sila ay mapanganib sa aking kaligtasan. Bawal silang papasukin. Kung makita ninyo sila, huwag bigyan ng access card. Kung maggulo sila, tawagan ninyo agad ang pulis. Tumanggo ang guwardiya at idinikit ang mga larawan sa bulletin board. Bumalik ako sa aking unit. Nilok ang pinto. At nagsalin ng isang baso ng red wine. Humiga ako sa aking komportableng sofa. Ang katahimikan ay bumalot sa akin. Ang bahay na ito ay akin.
Ang buhay na ito ay akin. Ang pakiramdam na nakawala sa isang malaking pabigat ay napakasarap. Ngunit hindi ko alam na ang kasakiman ng tao, kapag hindi napagbigyan, ay nagiging kalupitan. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, Lunes. Sinalubong akong ambon sa Maynila. Ang maksismis tungkol sa kasal ay tiyak na kumalat na sa opisina. Ngunit hindi ko ito inintindi, bilang isang babaeng naktayong ng sarili kong karera. Mayroon akong sapat na katatagan upang paghiwalayin ang aking personal na buhay sa profesionalismo. Eksaktong 10:00 umaga. Habang ako ay nasa isang online meeting, may kumatok ng malakas sa pinto ng aking opisina. Ang aking asistan, si Trina, ay namumutla. Ma'am Angela, bumaba po kayo sa lobby. May makamag-anak daw po kayo na nagwawala. Umiyak sila at hindi mapigilan ng security dahil humihiga sila sa sahig. Kamag-anak? Ang pamilya ko ay mga edukadong tao. Isang kutob ang pumasok sa isip ko. Mabilis akong lumabas ng opisina. Pagdating ko sa lobby, isang magulong, ingay ang sumalubong sa akin. Si Aling Matilda ay nakaupo sa sahig, sumisigaw at naninira. Sa tabi niya ay si Paolo. Nakukunwaring malungkot. Tulungan ninyo ako. Tingnan ninyo ang malaking kumpanyang ito, Sonway isang babaeng manloloko. Nasaan si Angela? Lokohin mo ang anak ko. Kunin ang pera niya. Tapos iwan mo lang? May bago ka na bang mas mayaman dito? Siga ni Aling Matilda. Umaarteng biktima. Si Paolo naman ay nakukunwaring pinapakalma ang ina. Ma, tama na po. Nakakahiya. Kung may Oscar para sa pinakamahusay na pag-arte, ibibigay ko ito sa kanila. Ginagamit nila ang taktika ngang mawalang pinag-aralan magnanakaw, na sumisigaw ngang magnanakaw. Gusto nilang gamitin ang opinyon ng publiko at ang aking reputasyon sa trabaho para pilitin akong humingi ng tawad at magbayad. Nakatayo ako ron. Kalmado, pinapanot ang kanilang palabas. Nang makita ako ni Aling Matilda, lumapit siya. Ayan siya. Tingnan ninyo ang mukha ng isang babaeng walang hiya. Ibalik mo ang dignidad ng anak ko. Bayaran mo kami. Nang akmang magsasalita ang aking asistan, pinigilan ko siya. Humakbang ako pasulong. Tapos na ba ang palabas? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit may diin. Kung tapos na kayo, umalis na kayo. Huwag ninyong dudumihan ang sahig ng opisina ko. Natigilan si Aling Matilda. Hindi niya inaasahan ang aking reaksyon. Tumingin ako kay Paolo. Dinala mo ang nanay mo dito para manghinging para sa ano? Dahil nabigo kayong nakawin ang 20 milyong pisong tsondo ko? O dahil hindi ko kayo binibigyan ng 100,000 piso kada buwan para sa kapatid mong tamat? Lalaki ka ba, Olinta? Ang aking masalita ay narinig ng lahat. Ang magabulungan ay nagbago. Ang magkatingin ng pag-usisa ay naging tingin ng pandidiri na nakatuwan sa mag-ina. Biglang lumabas si Geng Reyes, ang aming HR Director at VP. Siya ay kilala bilang Iron Lady ng kumpanya. Kasama niya ang hepe ng security at 3 guwardiya. Ako ang direktor ng kumpanyang ito. Sabi niya kay Aling Matilda. Anong gulo ito? Nang makita ni Aling Matilda ang isang mataas na opisyal, sinubukan niyang muling magdrama. Ma'am, tulungan ninyo kami. Ang empleyado ninyo ay manloloko. Tumahimik ka. Sigaw ni Geng Reyes. Akala mo ba palengke ito? Si Angela ay 10 taon nang nagtatrabaho sa ilalim ko. Alam ng buong kumpanya ang kanyang pagkatao at kinikita. At ikaw? Lalaki. Sabi niya kay Paolo. Sa halip na magtrabaho, nagtatago ka sa likod mo yung gina. Nandun din kami sa kasal noong Sabado. Narinig ng daan-daang bisita ang inyong mga makasariling kondisyon. Gusto ninyong ipakita ko ang video? Ngayong hindi kayo nagtagumpay, dito kayo nanggugulo? Ang masalita ni Geng Reyes ay parang isang malaking sampal sa kanila. Ang mga empleyado ay nagsimulang magsalita ng hayagan. Kaya pala, balak nilang gamitin si Ma'am Angela. Buti na lang nakawala siya. Nahihiya, hinila ni Paolo ang kanyang ina. Ma, umuwi na tayo. Ngunit si Aling Matilda ay sumigaw pa rin. Magkakampi kayong lahat. Dahil mayaman kayo. Tandaan mo, Angela, ipapakalat ko ito sa social media. Sisirain kita.
Hindi na ako nakipagtalo. Sinabi ni Geng Reyes sa mga guwardiya. Paalisin ninyo ang dalawang ito. Kung manlaban, tumawag ng pulis. Kinalatkat ni mga guwardiya ang magina palabas habang sila ay nagpapatuloy sa pagmumura at pagbabanta. Nang bumalik ang katahimikan, humingi ako ng paumanhin kay Ngang Reyes at sa lahat. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ang mahalaga ay natuto ka at nakaalis sa kanila. Bumalik ako sa aking opisina. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang kanilang galit ay magbubungangang. Mas maruming nga taktika. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ko ay unti-unting bumalik sa normal. Ibinaling ko ang aking atensyon sa trabaho at sa pag-aalaga sa sarili. At pagkatapos, dumating si David. Si David ay ang CEO ng isang development company na kliyente namin. Una kaming nakita sa isang meeting. Siya ay nasa mga 40s. Kalmado at profesional. Hindi siya tulad ni Paolo na mapakunwari. Si David ay mayroong aurang katatagan at kumpiyansa. Dahil sa aming proyekto, madalas kaming makita. Unti-unti. Ang aming mapag-usap ay hindi na lamang tungkol sa trabaho. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang meeting, nakaroon ako ngang matinding pananakit ng tiyan. Nagulat ako nang bigyan ako ni David ng mainit na tsaa at tinapay. Ang pagiging independent ay hindi nangangahulugang kailangan mong saktan ang iyong sarili. Sabi niya. Ang kanyang simpleng kabaitan ay nakbukas ang aking puso. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa buhay. Nang ikuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking naudot na kasal, nakinig siya ng walang panghuhusga. Dapat ka pa ngang magpasalamat sa biyenan mong iyon, sabi niya. Kung hindi dahil sa kanyang kasakiman, baka ngayon ay binubuhay mo na ang tatlong parasitiko. Sa piling ni David, naramdaman ko ang kapayapaan. Nagsimula kaming mag-date. Isang relasyon ng 2 taong mature. Walang drama. Ngunit malalim at puno ang pag-unawa. Ngunit ang mga multo ngang nakaraan ay hindi pa tapos sa akin. Nagsimula sa maliliit na bagay. Isang umaga, flat ang gulong ng aking sasakyan sa parking lot. May nakatusok na pako. Inisip kong malas lang. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, nangyari ulit ito. Sa pagkakataong ito, may malaking hiwa na sa gulong. Pagkatapos ay ang matawag sa telepono sa kalagitnaan ng gabi, isang hindi kilalang numero. Kapag sinagot ko, tanging mabibigat na pahinga ang naririnig ko bago maputol ang linya. Nagsimula rin akong makaramdam na may sumusunod sa akin. Isang taong laging nakasuot ng jacket at helmet, sakay ngang isang lumang motorsiklo. Sa tuwing susubukan kong harapin, bigla itong nawawala. Ang takot at pag-alala ay nagsimulang bumalik. Alam kong hindi ito nakataon lang. Ito ay isang uri ng pananakot. At alam ko kung sino ang may kakayahang gawin ito. Ang pamilya ni Paolo. Ikinuwento ko ito kay David. Sa halip na magalit, nanatili siyang kalmado. Gusto kanilang takutin para mas madali kang manipulahin. Sabi niya, huwag kang magpapadala. Kung gusto nilang maglaro sa dilim, sisindihan natin ang ilaw sa kanilang mga mukha. Ngunit bago pa namin may sagawa ang aming plano, sila na mismo ang lumabas sa dilim sa isang nakakahiyang paraan. Isang gabi, dinala ako ni David sa isang mamahaling French restaurant. Habang nag-enjoy kami sa aming hapunan, isang malakas na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Walang hiya kang babae. Ibalik mo ang kuya ko. Sina Aling Matilda at Patricia iyon. Sumugot sila sa aming mesa. Bago pa ako makatayo, ibinuhos ni Patricia ang isang basong tubig sa akin. Ikaw na ahas ka. Sigaw niya. Iniwan mo ang kuya ko. Para sa matandang ito, sumali si Aling Matilda. Umiyak at sumisigaw. Tingnan ninyo. Ang manugang ko. Iniwan ang anak ko para sa ibang lalaki. Ninakawan niya kami tapos ngayon nakpapakasaya siya. Ang buong restaurant ay nakagulo. Akmang babatuhin ko sila NG aking baso NG wine. Ngunit pinihilan ako ni David. Kalmado siyang tumayo. Pinunasan ang aking muka. At hinarap ang manager NG restaurant. Ganito ba ang security? Sa isang 5-star hotel. Pinapapasok ninyo ang mga baliw para guluhin ang inyong mga VIP guests. Sabi ni David, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para paalisin sila, kung hindi. Idedemanda ko ang hotel na ito. Natakot ang manager at agad na tumawag ng security.
Nagwala si Aling Matilda at sinubukang sugurin si David. Huwag kang mag-alala. Sabi ni David, naglabas ng makapal na pera. Babayaran ko ang anumang masira ninyo. Pero kung hahawakan ninyo ako, sisiguraduhin kong sa kulungan kayo pupulutin. May 4 na CCTV kamera na nakatutok sa inyo. Natigilan sila. Dumating ang mga gwardiya at kinalatkat. Sila palabas habang sila ay patuloy na nagmumura at nagbabanta. Ayos ka lang ba? Tanong ni David. Ayos lang ako. Sagot ko. Nanlilisik ang nga mata. Pero sila, hindi. Sobra na ito. Oras na para durugin ang pugat ng magagambang ito. Pagkatapos ng eksena sa restaurant, lumipat sila sa social media. Isang araw, nag-viral ang isang post. Sa isang malaking Facebook group, may pamagat itong. Ang tunay na kulay ng isang senior manager. Iniwan ang kahirapan para kumapit sa patalim. Ang post, na isinulat ng isang pekeng account, ay naglalaman ng nakasinungalingan tungkol sa akin, na ginamit ko lang daw si Paolo. At nang makakita ako nga mas mayaman si David ay gumawa ako ngay eksena sa kasal para makawala. Libo-libo ang nag-like at nag-share. At daan-daan ang nag-iwan ng masasakit na komento. Nagalit ako at gusto ko nang tumawag ng abogado. Ngunit pinigilan ako ni David. Huwag kang padalos-dalos, sabi niya. Kung idedemanda mo ang isang pekeng account, aabutin ng buwan bago matunton. Gagawa lang silang bago. Kailangan nating putulin ang ugat. Tumawag si David sa isang private investigator. Isang dating pulis na nagngangalang Mang Tony. Ibinigay namin sa kanya ang lahat ng impormasyon. Ang gawin mo ngayon ay manahimik, sabi ni David sa akin. Hayaan mo silang isipin na takot ka at nasisiraan na. Kapag kampante na ang kalaban, doon sila pinakamadaling mahuli. Pakalipas ngang 5 araw. Bumalik si Mang Tony na may dalang isang makapal na folder. Ang pamilyang ito ay tamat at walang hiya, sabi niya. Pero tanga sila. Maraming ebidensya. Ipinakita niya sa amin ang nalarawan mula sa CCTV ng isang internet cafe, kung saan si Patricia ang nagpost ng paninira gamit ang pekeng account. Mayroon ding nalarawan mula sa CCTV sa labas ng aking tsondo. Sa gabi kung kailan nasira ang aking magulong, malinaw na nakita si Paolo na may hawak na cutter. Habang si Aling Matilda ang nagbabantay. Mayroon ding listahan ng gatawak mula sa mga hindi rehistradong SIM card na ginamit din nila para umorder ng pakain na ipinadala sa kanilang bahay. Ang lokasyon ng gatawak ay tumutukma sa kanilang lugar. Lahat ng ebidensya ay naroon na. Gusto ko nang isumbong sila sa pulis. Ngunit umiling si David. Hindi pa sapat. Sabi niya, para sa paninirang ang ari-arian na nakakahalaga ng ilang libo, multa lang ang katapat niyan. Sa paninirang puri online, multa rin. Hindi sila makukulong. Kailangan natin ng mas mabigat na kaso. Ang kasakiman nila ay walang hanggan, patuloy ni David. Ang tunay nilang layunin ay pera. Gagamitin natin ang kanilang kasakiman para sila mismo ang magbigay ng ebidensya laban sa kanilang sarili. Extortion na may malaking halaga. 10 hanggang 20 taon sa kulungan iyan. Nagulat ako. Ngunit sumang-ayon. Oras na para ako naman ang maglaro. Makalipas ang 3 araw. Nakatanggap ako ng text mula kay Aling Matilda. Makita tayo sa isang coffee shop. Kung hindi ka pupunta, ipapadala ko ang lahat sa opisina mo at sa pamilya ng bago mong boyfriend. Ito na. Kumagat na sila sa Pine. Pumunta ako sa lugar na sinabi nila. Isang lumang kapihan sa isang madilim na eskinita. Nandun silang 3, naghihintay. Sinadya kong magmukhang pagod at takot. Ano ang kailangan ninyo? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Inilapak ni Aling Matilda ang isang sobre. Sa loob. Mga larawan ko at ni David. Nakuha ng palihim. Sinusundan ninyo ako. Sabi ko. Nakukunwaring takot. Gusto mo bang mawala ang lahat ng ito? Sabi ni Aling Matilda. Simple lang. Bayaran mo kami. 10 milyong piso. 10 milyon para sa nasirang kinabukasan ni Paolo, para sa kahihiyan ng kanilang pamilya, at para sa pag-aral ni Patricia sa Australia. Nabaliw na ba kayo? Saan ako kukuha ganyang kalaking pera? Sabi ko. Umiyak. Wala kang pera. Pero ang boyfriend mo meron, sabi ni Patricia. Kung hindi mo ibibigay, sisirain namin ang buhay mo. Malalaman ng lahat kung anong klaseng babae ka.
Na kunwari akong nasusukol at umiyak ng husto. Pakiusap. Huwag ninyong gawin iyan. Masisira ang relasyon ko. Ang trabaho ko. Habang ako ay umiyak. Ang isang maliit na voice recorder sa aking bag ay tahimik na nagre-record ng lahat. Natuwa sila sa aking reaksyon. Bibigyan ka namin ng 1 linggo. Sabi ni Aling Matilda. 10 milyong piso. Cash. Makita tayo sa isang liblib na lugar. Huwag kang magsusumbong sa pulis. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Umalis sila. Iniwan akong umiyak. Nang mawala na sila, tumigil ako. Ngumiti ako ngang isang malamig at mapanganib na ngiti. Pinatay ko ang recorder. Tapos na ang laro. Sila na mismo ang pumirma sa kanilang sariling hatol. Dinala namin ang recording at lahat ng ebidensya sa isang kaibigan ni David, isang police captain. Ito ay malinaw na kaso ng extortion. Sabi ng kapitan. Magse-set up kami ng isang entrapment operation. Ang plano ay simple. Dadalhin ko ang isang maleta na may lamang pera, totong pera sa ibabaw at ilalim, at mga papel lang sa gitna. Sa sandaling hawakan nila ang pera, huhulihin sila. Sa arawng pakikita, dinala ako ni David sa lugar. Isang tagong kapihan sa labas ng siyudad. Huwag kang matakot, sabi niya. Nandito lang kami. Pumasok ako sa kapihan. Dala ang mabigat na maleta. Nandun na sila. Bihis na bihis, halatang sabik na makuha ang pera. Inilapak ko ang maleta sa mesa. Buksan mo, sabi ni Paolo. Ngunit bago nila makuha, naglabas ako ang isang papel. Kailangan ninyong pirmahan ito. Isang kasunduan na pagkatapos nito, hindi ninyo na ako guguluhin. Nag-alinlangan si Paolo. Pero si Aling Matilda, nabulak na sa kasakiman, ay pumirma agad. Pirmahan ninyo na para matapos na ito, sabi niya. Pumirma rin si Paolo at Patricia. Ang papel na iyon ay isang detayadong pag-amin na tumanggap sila ngang prabilang kapalit ng kanilang pananahimik, isang perpektong ebidensya ngang extortion. Ibinigay ko ang password ni maleta. 000. Binuksan nila ito. Ang kanilang nga mata ay nanlaki sa tuwa nang makita ang matumpok ngang pera. Sa sandaling hinawakan ni Paolo ang unang tumpok. Pulis! Huwag gumalaw! Biglang pumasok ang mapulis mula sa lahat ng direksyon. Nataranta sila. Si Aling Matilda ay napaihi sa takot. Si Paolo ay natumba. Si Patricia ay nagtago sa ilalim ng mesa. Hinuli silang lahat. Tumingin sa akin si Paolo. Punong galit. Nilinlang mo kami. Lumapit ako at sinampal siya ng malakas. Hindi ako ang nanlinlang sa inyo. Ang kasakiman. At kaduwagan ninyo ang nakdala sa inyo dito. Lumuhod sila at nagmakawa. Patawarin mo kami. Huwag mo kaming ipakulong. Huli na ang lahat, sabi ko. Harapin ninyo ang batas. Umalis ako. At sa labas. Sinalubong ako ng ulan. Si David ay naghihintay na may dalang payong. Niyakap niya ako. Tapos na. Sabi niya. 4 na buwan ang lumipas, ginanap ang paglilitis. Ang ebidensya ay napakatibay. Hinatulan si Paolo nga, 14 na taon sa bilangguan. Si Aling Matilda ay 12 taon. At si Patricia ay 10 taon. Nahimatay si Aling Matilda nang marinig ang hatol. 1 taon pagkatapos ng paglilitis, ang buhay ko ay naging masaya at mapayapa. Napromote ako sa trabaho. Kami ni David ay mas naging malapit. Bago ko tuluyang isara ang kabanatang iyon, binisita ko si Paolo sa kulungan. Mukha siyang matanda at pagod. Umiyak siya at humingi ng tawad. Hindi ako pumunta dito para patawarin ka, sabi ko. Pumunta ako dito para makita na pinagbabayaran mo ang iyong makasalanan. Pagsisihan mo ang ginawa mo. Umalis ako at hindi na lumingon. Sa labas ng kulungan, naghihintay si David. Lumuhod siya sa aking harapan. May hawak na singsing. Kalimutan na natin ang nakaraan, sabi niya. Pakasalan mo ako. Mula ngayon, hahayaan kitang maging reyna ng iyong buhay. Ako ang haharap sa lahat ng unos. Umiyak ako. Ngunit sa pagkakataong ito, luhang kaligayahan. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Makasama naming hinarap ang isang bagong simula, isang kinabukasan na puno ng kapayapaan at pag-ibig. Ang kasakiman ay isang espadang may 2 talim. Ang gumagamit nito para manakit ng iba ay tiyak na masasaktan din ito sa huli.
Ang maluhang iyon ng kaligayahan ang nagsilbing tanda ang isang tunay na simula. Ang singsing sa aking daliri ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang pangako. Isang simbolo ngang pag-ibig na binuo sa pundasyon ng respeto, pagtitiwala, at pag-unawam nga bagay na hindi kayang bilhin ng pra o pilitin ng kahit sinong mapanlinlang na kasunduan. Hindi nagtagal. Ikinasal kami ni David. Kabaliktaran ng magulo at nakakahiyang seremonya kay Paolo. Ang aming kasal ay simple, taimtim, at punong tunay na pagmamahal. Ginanap ito sa isang maliit at magandang simbahan sa tabi ng dagat sa Batangas, na pinaliligiran lamang ng aming nga pamilya at malalapit na kaibigan. Wala nang daan-daang bisita para sa palabas. Ang naroroon ay mga taong tunay na nakmamahal at sumusuporta sa amin. Nang araw na iyon, habang suot ko ang isang eleganteng puting bestida at naglalakad patungo sa altar, nakita ko ang aking mga magulang na lumuluha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang ngaluha ay dahil sa purong kaligayahan at kapanatagan. Sa tabi ko, si David, ang kanyang mata ay nangungusap ngang pag-ibig na hindi ko kailanman nakita kay Paolo. Sa sandaling sinabi namin ang aming ido, naramdaman ko ang pagbuo ng isang pader sa pagitan ko at ng aking madilim na nakaraan. Ang pader na iyon ay hindi hadlang, kundi isang proteksyon. Isang pangakong isang ligtas at masayang hinaharap. Lumipas ang 5 taon. Ang buhay na aming binuo ni David ay higit pa sa aking pinanggarap. Ang aking karera ay lalo pang umunlad. Ako na ngayon ang Vice President for Operations sa aming kumpanya. Ngunit ang tagumpay sa trabaho ay palamuti na lamang sa tunay na yaman na aking natakpuan ang aming pamilya. Biniyayaan kami ngang 2 anak. Isang masiglang lalaki at isang anghel na babae. Ang aming tahanan, na mas malaki at mas maganda kaysa sa Chondo unit na naging sentro ngang alitan noon, ay punong kawanan, pagmamahalan, at kapayapaan. Gabi-gabi, sa halip na stress at pag-aalala, ang sumasalubong sa akin ay ang yakap ng aking nga anak at ang mapagmahal na ngiti ng aking asawa. Si David ay nanatiling aking matatak na sandalan, isang partner hindi lamang sa buhay kundi pati na rin sa lahat ng aming mga pangarap. Minsan, habang pinagmamasdan ko ang aking mga anak na naglalaro sa hardin, hindi ko maiwasang isipin ang nakaraan. Wala nang galit o pait sa aking puso. Ang pamilya ni Paolo ay naglilingkod pa rin sa kanilang sentensya. Isang malungkot na paalala ang landas na pinili nila. Nabalitaan ko mula sa isang dating kakilala na tuluyan na silang tinalikuran ng kanilang makamag-anak. Sila ang naging ehemplo ng kasabihang kung ano ang iyong itinanim, iyon din ang iyong anihin. Ang pawawakas sa kasal na iyon ay hindi isang kabiguan. Ito ang pinakamalaking pagpapala sa aking buhay. Ito ang nagturo sa akin ng aking tunay na halaga at ng tapang na tumayo para sa aking sarili. Dahil sa pagtanggi kong yumuko sa kasakiman at panlilinlang, binuksan ko ang pinto para sa isang buhay na puno ng tunay na pag-ibig at kaligayahan. Tumingin ako sa kalangitan, maliwanag at walang ulap. Ngumiti ako. Ang aking paglalakbay ay mahirap, ngunit sa huli, dinala ako nito sa aking tahanan, dito, sa piling ni David at ng aming maanak. Natakpuan ko ang kanlungan na matagal ko nang hinahanap, isang kanlungan na hindi kailanman mabubuwag ng anumang bagyo. Ang kasakiman ay isang espadang may 2 talim. Ngunit ang tunay na pag-ibig at dignidad ay isang kalasak na hindi kailanman masisira. At sa wakas, ako ay tunay ng malaya at kumpleto.